So chinecheck ko yung Grab guys kung may update ba siya. Kasi may minsan na kailangan nating i-update ang Grab. So yun. So ngayon ay 8:30 in the morning guys. Kanina pa dapat ako umaga pero lagi na lang. Kanina pa dapat ako umaga pero wala eh. Sarap matulog kasi. Bakit ba naman ganyan? So hindi tayo nakalabas ng maaga. Umaga pa naman 8:30 kasi kahapon 9 na ata tayo nakalabas kahapon. Pero hindi ko rin makakarami tayo ngayon. Tumal kasi ngayon eh. So mga kawasak, ngayon ay bibili lang akong tinapay dito sa binibilhan natin lagi na bakery para baunin natin sa biyahe, no? Para tulad niyan, pagka nagugutom tayo ay meron tayong makakain sa loob ng ating kotse, no? Kaya yun, bibili muna ako. So dito ako bumibili guys, oh. Sarap talaga, nakakotse ka mamamasada, no? So dyan lagi, kita nyo ba? Dyan lagi ako bumibili ng tinapay sa bakery na yan, no? So yan, bibili lang ako. Hindi ko alam kung ano mabibili ko. Ano ba nandyan? Mga ano ngayon, mga cookies. So pwede na yan. Let's go. So nakabili tayo guys, so cookies. Tapos di ko alam kung ano, crinkles ata ang tawag dito, pero cookies tawag ko dyan. Tapos itong parang di ko alam kung anong tawag dyan, pero medyo matigas to feeling ko, no? Hay naka, no oras na guys, kaya tamad tayo bumiyahe. Kanina nga nasa banyo ako, nagsiselfone ako. Sa biyahe ba ako? So kailangan natin bumiyahe kasi sa Sabado, Linggo, Monday wala tayong biyahe guys, kasi uwi tayong Quezon ulit. Punta ako ng Taguig. Online na muna tayo. Punta tayo ng Taguig guys, kasi uuwi yung brother ko na nasa Qatar. May asikasuhin lang daw siya dito sa Pilipinas. 1 week lang daw siya, kasabay niya yung biyanan niya pa uwi. Tapos ay may gagawin siya sa condo niya, kasi pinagdala niya ako ng tools, di ba, na makailan is bago tayo mag-Boracay, nag-uwi tayong Quezon Province. Tapos may pinakuha siya sa bahay niya na tools, lagaring bakal, lagaring kahoy, vice grip, tapos may isa pa eh, screwdriver, no? Pinadaanan niya sa kanyang bahay sa Quezon Province, tapos pinadala niya. And then may bago kasi siyang sasakyan, bagong luma, I mean second hand lang din naman niya nabili yung sasakyan na yon, Fortuner guys, na puti. So ang balak namin dati is uuwi muna ako, kukunin ko yung sasakyan niya, dadalhin ko sa Taguig sa kanyang kondo. So sabi ko, para less hassle, puntahan na lang kita dyan, ito na lang gamitin nating service sa sasakyan ko, kasi ganoon din naman, alis din naman ako kaysa mapagod-pagod pa ako, no? So siya, pumayag siya 29. Ngayong Sabado ay pupunta ako doon, Sabado ng umaga. Tapos Linggo uwi kami ng Quezon, doon na siguro matutulog. Tapos Monday balik na ulit tayo dito sa Cavite. So si Ocean kasi, yung aso ni ate, is nasa Quezon pa na kay tatay. Ang gagawin naman niya ay magbibiyahe si ate, mag-commute pa uwi ng Quezon sa Sunday ng gabi. Tapos Monday ng tanghali siguro or pahapon, sabay kami luluwas ng Cavite. Kaming dalawa ni ate, ano. Tapos kasama na namin si Ocean. Kaya yung higaan ni Ocean nung aso ni ate ay iniwan ko na doon sa Quezon, doon sa kwarto ko, para in case nga na ako yung sumundo or isabay sa iba o ganon. Parang basta kasi kukunin ko ulit si Ocean is para ready na yung kanyang higaan sa loob ng sasakyan. Kasi komportable siya guys dito sa likod. Sinuna sa upuan lang siya, hindi siya mapakali. Ngayon binilhan siya ni Kuya Frank ng higaan niya, as in matigas siya na flat. Parang magiging flat na pwede siyang humiga dito sa likod, hindi na siya mabubuslot. At hindi lang yung upuan yung kanyang pwede higaan. Ayun, sobrang komportable niya kasi dati hindi siya natutulog sa biyahe eh. Talagang lagi siyang may armrest kasi yun yung bios ni ate. Nakatungtong siya dito, tapos nakatingin lagi sa kalsada, ayaw niya tumulog, tapos minsan ang likot-likot. Tapos nung pinahiga namin siya sa bago niyang higaan, yung binili ni Kuya Frank, yung flat na yun, komportable siya, hindi siya naglikot guys. Tapos talagang as in pag sinabi namin, oh sleep ka muna, malayo pa tayo, talagang humihiga lang siya dun. Nakakatuwa nga. So yung paglilikot niya pala nun is ibig sabihin ay hindi siya komportable dati, ano. So ang tagal-tagal niya bumibiyahe, lalo pag nandiyan si Kuya Frank ng ano lang, nasa upuan lang siya, eh hindi pala siya komportable yun, no. So ngayon alam na namin. Ay nako, magbabalahibuhin yung ating kotse guys, pero okay lang yan, pakarawash na lang natin, no. Kasi ipapa-maintenance ko din to next week siguro, kasi pagbalik ko siguro ay ilang odo na ba to, 13,800 bali 14,000. Pag nag 15,000 ay hindi, 16,000 ko to ano eh, pag nag 16,000 ko to ipapa-maintenance, ipapa-change oil guys. Tapos yung motor natin expired na siguro by tomorrow or sa makalawa Friday, bago tayo lumuwas is mag-half day lang ako magbiyahe siguro. Tapos dalhin ko na sa LTO, iparehistro ko muna kasi nga
this March lang yung validity ng ating registration dun sa ating Honda Click, no? So kailangan natin iparehistro yon para in case na ma-checkpoint tayo is wala tayong problema. Tsaka ang daming checkpoint kasi ngayon guys, kasi Comelec checkpoint, so hindi natin masasabi kung kailan tayo madadali, para safe na tayo guys. Yan yung mga post sa Facebook guys, oh. Nakapag-abono na ba ang lahat? Sa Grab yan oh guys. So matumal na talaga siguro ngayon, kasi nga lang yan, nakaikot na ako lahat guys. After natin may hatid yung una nating pasahero is umikot na ako dyan sa Congressional, punta ako na sa Litran, sa may Save More ba yun, ikot ako kasi dito talaga madalas nakakuha sa may Congressional Road na yan guys eh. Ikot ako dyan, wala. Tapos diretso ako dito sa may Lasal ba to? Oo nga, sa may Lasal, dito sa may Manggubat Drive. So wala pa rin, walang pumasok. Hindi tayo nakaset di guys ha. So open tayo sa lahat, pero hindi tayo tatanggap ng Manila. Ano? Walang napasok na booking guys. Siguro Grab din yan. Tapos kakadating lang din yan. Nagtambay na lang din siguro kasi walang makuhang pasahero, no? So yun mga kawasak, wala, tambay pogi tayo ngayon. Hindi ko alam saan ako pupunta. Baka tumambay na lang ulit ako dun sa malapit sa amin, kasi mas maluwag-luwag dun kahit saan ako pumunta dun, no? Magkakaroon tayo ng booking dun. I mean, pwede tayo magpatay ng makina, tapos tambay lang tayo sa labas. That pala, nadala ko yung camping chair kung isa, no? Kahit na mapatambay tayo kung saan, na medyo malawak-lawak, is pwede tayo makaupo sa labas, no? Pero wala eh, di ko na dala. So siguro bukas, no, pag nagbiyahe ako, dalhin ko yung isa para katulad nito, nakakita ako ng maluwag-luwag, is pwede ako tumambay sa labas. Kakisa pa lang tayo, 143 pa lang oh. Tinakbo na natin 12 kilometers na simula doon sa pick up natin. So nag-reset ako every time na makaka-pick up ako sa unang biyahe ko sa umaga eh. Nare-reset ko yung odo natin para makita ko kung gaano ba kalayo yung natakbo natin sa maghapon o kaya sa isang biyahe natin, no. Alright, 12:14 pala in the afternoon guys. So kanina ay umuwi na lang ako, no, kasi malapit na ako sa bahay, wala pa rin booking. So umuwi ako para kumain. Tapos ngayon ay nagantay na lang ako ng booking dyan sa amin. Tapos may dumating papunta ng Bacoor. So kulang-kulang 400 din to, pero ang layo nyo. So may Mambog nga ba? Kaya Mambog na yan. So pick upin ko lang to guys, then sana tuloy-tuloy na. Papunta tayong Bacoor ngayon. Ay, dito tayo ngayon sa Bacoor, Cavite guys. Sobrang init, grabe. Lumabas ako para ibaba yung mga dala ng pasahero natin. So grabe ang init. Grabe na, saan tayo makakatambay niyan? Kasi sobrang init, no? Hindi tayo pwede magtatambay na kung saan lang guys. Kasi ang init talaga. Kasalubong pa tayo. So yan, nakakadalawang booking pa lang tayo guys. Diba kaninang umaga ay isa, tapos umuwi na tayo. Tapos ngayon tanghali ay isa. So nakaka 500 na tayo. Kano ba? 524 pesos. 524 pesos. Wala kaya tayo ng Aguinaldo Highway. Sige, doon na lang tayo sa Aguinaldo Highway. Sana may makuha tayo doon, no? Diba, may booking na ulit tayo guys. Saver na naman. Pero nakakash siya ha. 1.7 kilometers ang pick up. Grabe naman kalayo yan gar, pero okay na din. So kanina ay mayroon tayong dumating na booking papunta naman ng Malate. So di ko kinuha. Siyempre, ayoko nyan guys. Dito lang tayo sa Cavite guys. So yan, tapos ngayon ay may sunod naman na dumating. Papunta naman ng Bacoor din guys. Dito lang, malapit lang din guys. Puntahan na natin yan. 10, 20, 30 36 guys. Walang labis, walang kulang. 136 ang kanyang pamasahe. Ano natin, first cash guys. Tama ba? First cash. Baka hindi ko nasingilan yung dalawa. Baka cash pala yung dalawang na grab pay nga. Grabe, pinagantay pa ako tapos wala man lang extra waiting time, no? Yan. Lagyan natin dito 30, 35 pambili ng tubig mamaya. 30 lang yung tubig kasi guys eh. Yung tubig na ano, yung pang mineral sa bahay, yung nasa color blue na ano, nasa color blue na galon guys. Tapos may bukasan, no? Yun, 30 pesos para sa 2 linggong tubig, no? Ay hindi, mga 1 linggo lang, 1 linggo mahigit. Ay nako, so wala tayong kasunod pang booking guys. Walang pumasok na booking habang papunta ako dito, no? Nakakamiss yung ganun, no?
yung hindi ka pa nadating dun sa drop off point mo ay may pumapasok na agad na booking. 2 days ko na ulit after ng bakasyon ko is hindi pa ganun ulit. Kundi pa ako mag rolling ng kauntian ay hindi tayo papasukan, no? Unlike dati, ay naku po, hindi pa nababa guys, ay meron ka ng kasunod na pasahero. Bagay, ay ngayon kasi sa Hudan, ewan ko kung makakabiyahe ako kasi nasa Quezon nga ako noon, 30, 29, 30, tapos 31 balik. Ay tama lang, 31 balik ako. Sakop po yung Auno, 31 ay Monday, Tuesday Auno. Siguro naman yung week na yun malakas kasi bibiyahe ko talaga yun guys. Biyahe ko talaga yun. Tapos next week Thursday saka na lang tayo magpa PMS. Siguro doon lang matatarget yung pa 16,000 odometer nitong ating sasakyan. So hindi ka naman pinapa-change oil agad or pinapa-PMS nang wala pang hindi pa na-hit yung limit sa odo kasi sayang naman yung pera, no? Papa-PMS mo agad hindi pa naman lahat natatakbo lahat ng kailangan, 'di ba? 5,000 kada 5,000 ako nag-change oil nito. Ang ginagawa ko ngayon is pinapasobrahan ko. Kunyari 5,000 ginagawa kong 5,300 ganun. Pagka 5,000 bibiyahe pa ako ng 2 araw tapos saka pa lang magpapa-change oil. Ganun katigas yung ulo ko, no? So hindi naman masama yan, sabi naman yung ahente ko nung mga doon, yung mga yung mga nag-a-assist doon sa Mitsubishi, kahit daw palugitan ko ng 1,000 odometer is wala naman daw problema kasi kalimitan daw sa mga client nila is ganun yung ginagawa, na palugitan ng 500 to 1,000 ganyan, saka lang sila magpapa-PMS sa kasa. So sa kasa pa din tayo guys kasi may reklamo ulit ako kasi 'di ba yung tumutunog na seal ring nung nakaraan is parang bumalik. So ngayon nabidyohan ko na siya nung nakaraan, nahatansa tayo. Siguro nandun din yung tunog kasi binidyo ko talaga siya cold start yon. May kumakalansing na naman. Nawala na yun 'di ba? Pinalitan na to ng seal ring. So nawala na yon, tapos ngayon may kumakalansing na naman. I-report ko ulit doon para i-check nila kung ano ba yon. Malay mo belt na pala, di papaayos agad natin. Hindi ko lang masadya ngayon kasi nga kailangan nating bumiyahe, tsaka hindi naman nakaka-apekto sa performance nito, nakakabahala lang kasi hindi naman siya usually ganun, tapos may maririnig ka kapag cold start. Ang weird lang. So isasabay ko na siya sa PMS kasi magpi-PMS na din naman ako next week, so doon na lang kaysa isaglit ko ngayon, sayang naman yung oras natin. Kailangan pa pati nating ipa-appoint yon, i-schedule, ipabook ng schedule para ma-priority tayo kasi pag walk-in siguro abutin tayo ng siyam-siyam dun sa pag-aantay kasi unahin nila yung mga nakabook. So guys, bago tayong booking, pupunta tayo ng dito lang din sa Imus, no? Sa Malagasang pala, ito ng Malagasang. So yun, pipikapin natin dito sa Lumina Point Mall dito sa may Imus City guys. So tapos dadalhin natin sa Malagasang. Standard pay 165. Pwede na. So mga kawasak, doon dito tayo ulit sa Bacoor guys. So, nakapaghatid tayo dito. Sige, maniobra tayo. Ito lang maganda sa Grab, no? Masasanay ka talagang maniobra o mag-drive sa mga masisikip guys kasi putik. Pero maluwag pa yan yung pinag-anahan kong yan, pinag-maneobrahan, no? Kaysa doon sa Dasma guys, sobrang daming masisikip na iskinita na ewan ko ba sa mga bookers, alam naman nilang masikip na doon sa lugar nila, pinapapasok pa kami mga Grab driver. Pero minsan sinasabi ko sa kanila na, ma'am, sir, pwede po ba dito na lang tayo sa highway or doon sa mismong huling kanto na pag diniretso ko ay masikip na, sa kailan na pwede ba dito na lang sir kasi sobrang sikip po. So pumapayag naman sila guys. So yun, nakaka 1,000 na tayo, 1,021 pag ganun lang, Talagang ngayon alam ko na ang technique siguro kapag last week ng sahuran, 'di ba tagtuman yan, ang labas mo na dapat ay tanghali, magpatanghali na para kasi pag lumalabas ako ng maaga wala namang ganong gasinong booking guys, no? Ay ewan ko, siguro kapag mga alas 6 or alas 5 ako lumabas, no, madami akong makukuha. Pero like nan mga labas ko alas 8, alas 9, wala na. Unlike kapag first week na sahod, ang dami. 'Di ba? Sahuran talaga yung aantayin nyo guys. So yun, wala pa akong booking ulit guys, walang dumating. Kaya na kasi pagbaba ng pasahero natin, yun, Vista Mall. Dali. Ay, dun sa may Nomo, 123 lang, layo. Grabe naman yung Grab. Pwede na kaysa wala. Tsatsaga na natin yan. So yan, may bago tayong booking. Papunta naman ng Vista Mall. Sa may Nomo Island data. Nomo Avenue ata yung guys. Diba madami na din akong nalalaman dito sa Cavite. Yun yung kagandahan pag alam mo yung lugar.
no? So guys, nandito tayo sa All Home sa may Nomo Avenue. Hap na sap talaga sa kukos na lang. Diyan lang sa bobo. Saka ako alcohol. Nalimutan ko kanina bago kumain. Merienda muna. May gwardiya na. Baka sitahin pa tayo eh. Ay nako. Saan kaya way natin ito? Mag-set din na kaya ako. Tapos doon na lang tayo sa Dasma, no? Wag na, mamaya na. Huwag na tayo set. Di sayang naman yung pagkakataon na nandito tayo. Baka mamaya pag nag-set di tayo pa Dasma, wala tayong makuha. Tapos pagdating natin dun, wala namang mabuking dun. Dito sa Imos at saka Bacoor is okay pa dito eh. Maganda-ganda pa yung mga bigayan ng booking dito, guys. Ay, nung oras na, mag-alas 4 na, guys. Naipit tayo dito sa Salawag. Next time di ko nagagawing shortcut itong Salawag. Hindi naman shortcut, no? Imbis na nag-Aguinaldo Highway ako kanina, is dito ako dumiretso sa Molino Road. Molino Road ba yun? Basta sa may SM Molino, papunta dito sa Salawag, tapos lalabas tayong Paliparan mamaya. So, ganito pala katindi yung traffic dito ngayon. Tignan nyo, anong oras pa ako dito? Napunta ako dito mga 3:30 pa. Tapos pag ganyan lang yung andar, pag unti-unti ganyan lang. Ano ba naman to, napasukan ko. So wala namang pumasok na booking kanina pa, guys. So ngayon napa-stuck tayo dito sa traffic. Nag-set destination na ako, baka batuhan na naman ako pabalik. Tapos dito tayo dadaan ulit pabalik eh. Ay nako, sobrang kasikip, no? This is life. Mapasayaro pa kaya tayo? At least maka 1.5 lang tayo, no? Nakaka 1.44 na tayo eh. So at least 1.5 lang. Pwede na yan, uwi na tayo. So bukas meron tayong biyaheng papuntang PITX. Siguro singilan ko na lang sila ng 1.5 mula doon sa apartment. Kasi chinek ko sa Grab, ang 4-seater ay nasa 800 lang. So wala, kapitbahay naman namin yon, service naman eh. Kumbaga hatid lang naman sa PTEX. Hatid ko yung bukas alas 11 kasi papunta silang Iloilo nga ba? Pa Iloilo sila, tapos magbabas ata sila. Hindi ko lang kung Iloilo, basta malayong lugar sa Visayas ba or Mindanao na yun, hindi ko alam eh. Basta napakalayo, tapos magbabas na lang daw sila kasi yung kapitbahay namin nagka-problema yung paa. Tanda na kasi, guys. Tapos na mag-isa lang siya dyan, nagka-problema yung paa niya, nagkasugat, tapos hindi gumaling. Pina-check up naman, wala naman daw, mababa naman daw yung sugar, tapos na-infection lang, hindi, nabarahan yung ugat sa paa, kaya hindi daw maghilom yung sugat, no? So yun, pinuntahan ng anak dyan, tapos iuwi na ata ng kanilang probinsya. Yung sasakyan nga ni tatay, yung sasakyan ng matanda is ibinenta na, para wala na silang gamit dito sa Cavite. Tapos kinausap na ako kanina yung anak, bukas daw ay magpapahatid sila papuntang PITX kasi alas 2 daw ang alis ng bus sa PTEX. Tapos sabi ko sa kanila, kahit mga 11 AM kami umalis sa Cavite, dun sa apartment namin, pwede na yon. So guys, nasa tayo ngayon, nasa Jollibee. Siyempre tayo kaya naman ako magluto, wala na pati yung kakainin sa bahay, kaya ang Jollibee na lang tayo. So yan, may na lang naman ang kinita natin ngayon ay alas 7 na, guys. So parang eksaktong 8 oras lang tayo bumiyahe, parang 1 oras lang ng umaga, tapos oras. Tapos ngayon alas 12 tayo lumabas, ngayon alas 7 na. So ayan ang kinita natin, guys. 1,589 for 8 bookings. So pwede na yan, ang ina. Tapos plus 200 kasi nakuha natin tong incentives, guys. So hindi ako makakapag silver ngayon kasi paalis ako na Sabado eh. Ayan 3 rides. So 200 pesos yan. Diba, lump sum. Hindi ko makukuha yung silver tier natin ngayong buwan kasi nga sa Sabado ay papunta tayong Manila kasi uwi yung kuya ko. So 2 days ako doon. Tapos uwi kaming Quezon. Ito na yung gagamitin sa sakyan. Tapos yun, sa Lunes na ako babalik dito sa Cavite. So ngayon order tayo. Ano ba yung chicken dito? Value meal lang, guys. 1 piece Jolly Spaghetti. Diba? Pwede na yan. Spaghetti na lang kaya tayo, guys. May kanin naman sa bahay kasi magiinom ako ngayong gabi, guys. Paalam na ako sa girlfriend ko na magiinom ako. Bayad natin ito 1,000 para mabariyahan, no? Kasi wala tayong panukli. Puro sila pa Gcash. Sabi, sir, pwede Gcash kasi wala akong cash. Babarayahan ko yan, ma'am, kung wala kayong cash, kung buo yan. 160 to dito. Dun 157. Bakit ganon? Price and drinks mo ba yun, sir? Drinks. Yung 162 na yun, anong kasama nun? C3. Sir, 1 piece chicken with spaghetti po. Tapos drinks, yun na lang. Yan po. Ano pa drinks, sir? Iced tea. Iced tea po. Apa. Ano pa po? Yun lang. Isa lang po ba yun, sir? So pwede ako manan dito?
Hindi. Okay. Thank you. Lagi ko nakakalimutan yung handbrake. So guys, pag nasa Dasma kayo ha, ito sa Jollibee bago, katabi ng Chowking na bago at saka Burger King. Yan o. Pagkasa nasa drive-thru kayo, bawal no right turn dyan ha. May naninikat dyan guys. Kasi yung nakausap kong ka-grab natin is natikitan dyan no. Dun sa drive-thru na yan, tapos kumanan siya. So natikitan, hindi siya pinagbigyan. Kasi tatlo sila atang nahuli dyan. Yung iba bumaypass galing dito sa Aguinaldo, tapos siya galing sa loob ng Jollibee. Eh syempre hindi siya pagbibigyan kasi madaming nahuli. So paano naman yung iba, diba? So ngayon ay mag-iinom ako. Kasi yung mga friend ko lang naman dito, bukod dun sa kumpare ko, yung kinuha kong kumpare, parang Carl, mga friends ko lang dito sa Cavite ay yung dati kong katrabaho na mga taga Bicol, taga Bicolandia silang lahat guys. Sila lang yung friends ko dito guys, kaya kapag bumibili ako lambanog, so may lambanog nga pala ako, yung lambanog ko ay binabaran ko ng mansanas, ubas, pasas, tsaka peras. Yung kasi yung babad ng iba sa mga binibilang ko dati sa Quezon Province, sa Candelaria, tinignan ko ano ba yung binababad nila sa lambanog kasi gusto ko timpla kong sarili, tsaka makakasiguro ako na yung binabad dun ay hindi nagamit kasi may mga yung mga ibang binibilhan ko kasi ay ni-stack na sa isang malaking drum, tapos doon na binababaran ng napakarami. Tapos yung iba kasi kapag kunyari nabawasan, tapos medyo may lasa pa yung babad, ang ginagawa ay dinadagdagan lang, parang binabantuan. So ang gusto ko ay ako mismo yung magbababad para purong-puro. Bumibili ako ng lambanog na puro. So by the way, huwag kayong matakot kasi walang lason yan. Dati lang. Pero ngayon hindi na. Di sana matagal na akong patay ulit nung pagkabalik ko ng Pilipinas. So ako na rin nagbababad. Bumibili ako ng puro ang bilihan ko guys is sa Chaong Quezon, yung Jimmy's lambanog. Tapos yun, bumibili na ako ng pambabad ko. Tapos bababad ko lang 1 week lang, pwede na yan. May lasa na yan guys. Yung akin nga, kailan lang yun Pero ba ako dumating? Sabado. Na Sabado ko yun binabad. Tapos ngayon Sabado, Linggo, Monday, Tuesday, Wednesday. 4 days pa lang. Kulay Alfonso na siya guys. Ang nagpapakulay kasi dyan ay pasas. Wag nyo kakalimutang lagyan ng pasas guys, kasi yun yung nagpapakulay sa kanya na para maging kulay Alfonso siya. So lang mga kawasak, bukas ay may arkila tayo papunta ng PITX, tapos diretso tayo biyahe. Hatid lang naman, siguro 1.5 lang yung ibabayad nun no? So grab rate naman ay nasa 800, pero sisingilan ko siguro siya ng 1.5 kasi yung kapitbahay naman namin, tsaka aantayin ko na lang siya kasi alas 11 parang baka mamaya mapalayo tayo, sasadyain ko pa, kunyari napabacoor na tayo, sasadyain ko pa papunta ng Dasma, tapos pupunta pa ng PITX. Kaya ang gagawin ko, hindi na lang ako bibiyahe sa umaga, aalis kami dito ng alas 11, tapos yun, pagkatid ko sa kanila, balik akong Bacoor, diretso na ako biyahe para suabe, hindi sayang yung araw no? Kasi ayos din yun, unang biyahe natin 1.5, pwede na nga tayo umuwi agad nun pero hindi, bibiyahe pa tayo siguro hanggang alas 5 or alas 6 bukas ng hapon, kasi sa Friday pinag-iisipan ko kung bibiyahe pa ako kasi gusto ko ay maglinis, ilang araw kasi umawala sa apartment, gusto ko maglinis na lang sa bahay, maglaba lahat ng kailangan labhan, magbilad ng mga kama-kama, mag-edit, yon. So bahala na sa Friday no. Tapos sa Sabado pupunta naman ako ng Pasig. Pasig ba? Ay hindi, Taguig pala. Hindi ko na kayo sasama, hindi na ako magbablog doon kasi nahihiya ako sa kuya ko. Kuya kong panganay yung darating. So 1 week lang siya dito. Kasuhin lang siya dito sa Pilipinas. Tapos Sabado punta ako doon, Linggo uwi kaming Quezon. Tapos by Monday balik na ako ng Cavite. Tapos Tuesday ay agahan ko sa Monday no, para makapagpakaruwash pa ako. Hindi ko alam kung aabutin Tuesday di ko lang bibiyahe ako, pero bibiyahe ako nung kapag napakaruwash ko agad kasi kakargahan to ng aso. Sasakay namin si Ocean dito papunta ng Tansa. So malamang sa malamang is magbabalahibuhin ng ating sasakyan, kaya kailangan ko siyang ipakarwash muna bago ibiyahe ulit sa Grab. Sila mga kawasak, ride safe always and peace out.